Baka hindi uubra sa Kamara ang pare-parehong aumento sa sahod sa buong bansa. Itong inamin ni Marikina Representative Stella Kimbo, Senior Vice Chair ng House Committee on Appropriations, matapos kumpirmahin na sisimula na ng Kamara sa Martes ang pagdinig sa mga nakabinbin na mga wage bill sa House Committee on Labor and Employment. Ayon kay Kimbo, ito rin ang dahilan kung bakit kailangan nilang konsultahin sa hearing ang mga economic managers ng Malacanang sa epekto ng posibleng legislated wage hike. Ikukonsidera dito ang epekto ng wage hike sa kakayanan ng mga negosyante, posibleng pagtaas ng unemployment rate at inflation. Sa pananaw ni Kimbo, baka hindi pa nga sapat sa mga manggagawa dito sa Metro Manila ang 100 peso across the board wage hike na inaprobahan ng Senado. Baka mas akmaan niya ang naturang aumento sa ibang mga rehiyon sa bansa na mas mababa ang presyo ng bilihin at hindi masyadong mataas ang demand sa iba pang mga serbisyo. Pakinggan natin ang pahayag ni Marikina Representative Stella Kimbo. Mas maganda na pag-isipan natin kung ano yung wage hike na appropriate, sufficient, fair sa bawat lugar. So, hindi siya madali, di ba? So, sa totoo lang, yun ang pinakamahirap sa wage hike na usapan dahil it really requires careful study. So, yun ang gagawin natin beginning Tuesday. Sa Kamara, ilan sa mga pending wage bill ay ang sinusulong ng Makabayan Bloc. Kabilang dito ang House Bill 4898 para ma-institutionalize ang National Minimum Wage base na rin sa Family Living Wage. Bukod pa dito ang House Bill 7568 na nagpapanukala ng 750 peso across the board wage increase para sa mga private sector workers. May panukala ding pagsamahin ang dalawang bills para makuha ang 1,100 peso uniform national minimum wage para sa ating mga manggagawa sa buong bansa. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milk Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.